Sa bawat subo ng kanin na ibinibigay sa amin ni nanay, hindi namin alam na ang kapalit pala nito ay ang sarili niyang lakas. Sa harap namin, siya ay masaya, siya ay bakal, pero sa dilim, siya ay basag na salamin. Akala ni nanay, tulog na kaming lahat. Akala niya, hindi ko naririnig ang bawat buntong hininga niya kapag wala ng laman ang mga garapon ng bigas. Yung mga luhang yan ang mga dasal na hindi niya masabi-sabi sa amin. Doon ko naintindihan ang kahirapan. Hindi lang ito tungkol sa kawalan ng pera. Tungkol ito sa kung gaano kalalim ang kaya mong isakripisyo para sa mga taong mahal mo. Mga anak, halina kayo. Kain na tayo. Tuyo na naman? Sarap naman yan ah. Wow. Palagi naman tuyo. Huwag kang mag-alala na maghahanap ko ng paraan para matulungan ka. At para makaraos, natuto kaming magkakapatid na magtipid bawat piso para sa aming mga pangarap. Walang luho, pagkain na muna ang priority. Baka pwede ako po muna ang mag-aasikaso sa mga gastusin natin para naman makapagpahinga po muna kayo. Anak, kailangan mo rin mag-aaral. Alam ko po ma, pero mas importante po ang tulungan po kayo at makatulong ako sa inyo. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Hindi madali ang buhay, pero hindi ninyo ako pinababayaan, pati ang pamilya ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng blessings. Sa bawat araw na kami ay ligtas, maraming salamat po. Ate? Ate, gising na po. Masama pakiramdam ko. Hala! Ma! Ma! Ma, si ate po, masama ang pakiramdam niya. Halika po. Naku po. Din, di ba may ipon tayo pa emergency? Opo, meron po. Kunin ko po muna. Sige. Dadalhin pa ba ito sa hospital, ma? Hindi na, nilalagnat na po ma, pero wag na po sana yung ipon ma. Meron pa akong naipon dito na sa pagtitipid ko, ito na lang po muna. Bibili po akong gamot. Sige. Ano pong gamot mo? Bili ka na lang ng Biogesic. Opo. At saka, Paracetamol po. sige. Sige po ma.
Oh. Basta, itabi nyo lang po muna yung ano natin, Yung yung ipon. Opo. Sige. Ito na po muna. Sige, pupunta muna ako dun Sige, sa... ingat. Sige Oh. po. Sige, bye-bye. Then bakit parang pagod ka palagi at napapansin ko na hindi ka na nakapag-aral ng mabuti? Kailangan kasi ito tutulungan sa mga. Paano naman yung pangarap mo? Wala. Mas importante yung pamilya ko ngayon. Kailangan kasi matulungan. Nasa laban lang din, nandito lang ako palagi para sa iyo. Maraming salamat, Sher. Ay, oras na pala din. Klase na natin. Diyos ko, paano ko itong kakayanin lahat? Ako lang mag-isa. Bigyan niyo po ako ng lakas. Huwag niyo po ako tiising manghina. Tulungan niyo po ako. Gabayan niyo po kami ng mga anak ko. Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako sa lahat. Sa panahon na kami ay naghihirap, pero nandyan ka, hindi mo kami pinapabayaan. Salamat po, Panginoong Diyos. Ikaw na po ang bahala sa lahat. Kasi alam ko po na gaano magkahirap ang buhay, walang imposible sa iyo. Kulang sa tulog, nanlalabo ang paningin. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapaguran. Ang kanyang puhunan, tiyaga, pasensya at ang determinasyong walang butas na hindi kayang sulsihan. Ang bawat bariyang kinikita mula sa pagbuo ng mga damit ng iba ay siyang nagbibigay bihis sa pangarap naming magkakapatid. Ang kanyang serbisyo ay hindi lamang pagtatrabaho, ito ay isang sining ng pagsasakripisyo. Ma, natanggap ko sa isang trabaho, ma. Natanggap ko sa isang shop. Part-time na po ako, ma. Ganun ba, nak? Opo. Salamat sa Diyos. Kailan ba pasok mo? Bukas po siguro, ma. Pagkatapos po ng paglako natin. Big! Po! Samahan mo akong ilako ito. Sige, ma. Tao po. Ate? Ano yun? Ate, may dala po kami paninda. Baka gusto niyo pong bumili. Sige, patingin mo.
Ang tunay na katatagan ay hindi nasusukat sa simpleng pag-iral. Ito ay ang pag-usbong mula sa pagsubok, bitbit ang alab ng pananampalataya at pagkabuklod ng bawat isa. Mula sa pinagpaguran, tungo sa kasiguraduhan, iisang pamilya, iisang hangarin.